Praise God. Can I invite you to stand and let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord God, for the best worship na binigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, narito kami, lumalapit sa iyo. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, maging ang aming mga katawan, Panginoon, to accept each and every single words, Lord, na ibibigay mo po sa amin. We pray that your power, your anointing, and your fresh Rema word, O God, and let this word transform our life so that each and everyone, Lord God, will leave this room with full of message and clarification sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos at Panginoon. Hindi mo sinusukat ang aming buhay sa aming mga nagawang kamalian, ano kami kabuti. Ang sinusukat mo yung willingness namin to honor you despite na nakakagawa kami ng mga kasalanan. Forgive, Lord. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala namin. Lalo na ako, Panginoon, itago mo ko sa likuran. Hindi po yung boses ko, kundi tinig nyo ang marinig. At nang sa ganon, Panginoon, bawat isa sa amin, ang room na to, Panginoon, bawat isa sa amin ay pupunuin mo ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay, palakpakan natin ang ating Lord. Greetings everyone, and we acknowledge ang lahat ng mga dumalo. Sabi ko nga kanina, despite na maulan, masarap matulog, and nakakatuwa yung church natin, nasa second floor tayo. No? Second floor tayo, pero may mga nakasahod. Ilang floor ba ito? 7? O 5? 5 ba? 6? 5? Oo. Ayun. Pero may nakasahod. Ayan. So, di bale, hindi naman maapektuhan yan ang presensya at ang anointing ng Lord. Amen? Amen po ba? Are we blessed? Alright. So, nandun tayo sa series, no? I-close na natin yung series ngayon. Let's talk about mission. Lahat po tayo may mission. Amen? Amen. So, napakahalaga na malaman natin yung purpose, yung mission natin sa buhay nang hindi po tayo lumalakad sa mundong to na parang empty lang yung spirit natin. No? Remember, and keep in mind always na ang buhay natin hindi nakalaan sa mundong to. Itong mundong to, temporary lang tayo. Tent lang ito. Itong body natin na to, tent lang to. Na ililigpit din to one day at babalik ito sa lupa kung saan siya nanggaling. But what are the most important thing for us is yung ating spirit, yung eternal life na pinaghanda natin. Bakit tayo may pagsamba? Bakit tayo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil may pinaghahandaan tayo na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na nandito sa mundong to. Amen po ba? Amen po ba? Although it's so really hard to live in this world. Maging holy in this world, napakahirap. Amen po? But by His grace, kaya natin pagtagumpayan anuman ang laban na ating dinadaanan. Amen? Whether your personal battle, whether battles mo in different areas and aspects of your life, flesh, no? The Lord is gracious to us. For as long as hindi pa umaalis ang oxygen dyan sa brain natin, laging may pagkakataon ng Diyos para sa atin para magbago tayo. Amen po ba? Amen po? Now, sabi ko nga, tatapusin ko na yung ating topic or ating series tungkol sa misyon. No, sa pamamagitan ng isang paalala, it is a great reminder for each and everyone that we really need to walk God's purpose, and that is to go beyond the limits. That's the title of our topic for today. No? Pero kailangan nating, para ma-fulfill natin yung purpose natin at para
makuha natin, matupad natin yung purpose natin na doon, we really need to go beyond our limits. Kasi lahat tayo, kailangan makalagpas sa mga bagay na komportable tayo. Lahat tayo ayaw natin ng discomfort. Sino may gusto ng discomfort? Ayaw natin yan. Tama po ba? But before we enter to God's kingdom, lalabas ka talaga doon sa comfort zone na yun. Sa kung saan komportable lang tayo. Lalabas ka sa mga bagay na maginhawa lagi para sa'yo. Amen? Lalampasan natin yung mga bagay na nakasanayan mo sapagkat kung nais nating makita ang katuparan ng Great Commission ng ating Panginoon, we need to go beyond the limits. Amen? Amen po ba? Naintindihan nyo? So, yan na po ang ating pag-uusapan ngayon. At alam nyo, sa buhay po natin, iniisip natin na, bakit ba ako nandito sa mundong to? May mga partikular na dahilan, maaari ang iba sa atin at hindi pa masyadong naunawaan. Marahil, ang iniisip ng bawat isa sa atin, ano ba yung layunin ng buhay natin dito sa mundong to? Bakit tayo nandito? Para magtagumpay, magtagumpay sa negosyo or sa karera ng buhay. O baka naman ang iniisip natin, maging expert tayo sa isang bagay na kung saan yun yung craft mo. No, yun yung talent mo. Gusto pagyamanin yun. Gusto mo maging isang sikat o makilala ka sa iyong larangan kung ano yung expertise mo. Magaling kang maging, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay IT, doon sa field mo na yon, ano man yung work mo. So maaaring iniisip din natin na darating ang panahon na makikilala natin ang taong mahal natin mamahalin natin na habang buhay, makakasama natin na habang buhay, at doon natin makikita yung ating fulfillment. Na parang pag hindi mo siya kasama, kulang yung araw mo. No? Yun yung nagpapasaya sa'yo. Kaya mong ipagpalit ang Diyos para sa Kanya. Diba? Pag hindi mo siya kasama sa simbahan, hindi ka rin magsisimba. Parang siya yung oxygen mo. No? O marahil, may mga iba pa tayong mga dahilan kung bakit iniisip natin na nandito tayo sa mundong to. Dahil iniisip natin na iyon ang tunay na layunin ng ating buhay. Kung bakit tayo nandito sa mundong to. Pero alam mo ba, kapag nakilala mo na si Kristo, you will realize, marirealize na lang natin na ang layunin pala ng buhay ko ay hindi para lang dito sa mundong to. Yung iniisip ko pala hindi na pang kamunduhan. Para sa Kanya na lang. Sa katunayan, may ibang layunin pala ang Diyos para sa buhay natin. Amen po ba? Yes, may gusto tayo. Pero minsan yung gusto natin, hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin. Agree kayo? Yes. So kailangan mong tuklasin ito at pagsikapang isabuhay para tunay mong maunawaan at maisakatuparan ang layunin at ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ang tanong ko sa inyo ganito, why are you here? Why are you here in this church? Why are you here in this world? So anong layunin ng Diyos sa iyong buhay? So habang ako ay nananalangin, hinihiling ko sa Diyos na, Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa, sa bawat tao, sa paraang kailangan nilang marinig mula sa iyo. That's my prayer. Bakit ka narito? No? Hindi ko alam kung bakit ka narito ngayon. But hopefully, and I pray, na ngayon, i-reveal ng Lord kung bakit ka nandito sa mundong to. Pero may isang bagay na meron akong masasabi sa iyo. At ito, tiyak ako. Narito ka sa mundong to, narito ka sa simbahang ito ngayon, dahil nais ng Diyos na makarating ka dito. Amen po ba? Dahil nais ng Diyos na makinig ka sa online ngayon. Amen po? Ibig sabihin, nakakonect tayo sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na makasama ka namin, maka-fellowship ka namin.
Pero sa huli, may layunin talaga ang Diyos para sa buhay natin lahat. Amen po? Now, gaya na nabanggit ko, ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang kwento ng isang karakter sa Bible na he's so really familiar para sa inyong lahat. Kilala niyo po ba si Apostol Pablo? Sinong nakakakilala kay Apostol Pablo? Ayan. So, let's read Acts chapter 13 verse 2 to 3. Sabi dito, while they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Okay. To give you background, sa storyang ito, ay para siyang isang modernong pelikula yan. Sapagkat ang eksena ito, no? Bahagi ng kalagitnaan ng kwento ay tungkol sa nangyari kay Apostol Pablo. Kung paano niya tinupad ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Dito mismo, no, makikita natin, may isang purpose ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Ang gawain na kung saan tinatawag sila o tinawag siya o tinatawag tayo ng ating Panginoon. Pero para maunawaan ninyo kung bakit ito ang gawain at ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya or maging sa kanila, sa mga disciples noon, kailangan nating balikan muna kung sino ba, ano ba yung background ni Apostol Pablo. Okay? Una sa lahat, ano ang pagkakakilala nyo kay Apostol Pablo? Mabuting tao ba siya? Kung sabi nyo, may nagtaas ng kamay kanina. Mabuting tao ba si Apostol Pablo? Hindi. Okay, hindi talaga siya mabuting tao. Sa katunayan, isa po siyang mamamatay tao. So hindi lang siya mamamatay tao. Ang nakakatuwa doon, ang pinapatay niya talaga at ang talagang totoong mission niya ay ang patayin ang mananampalataya, ang lahat ng mga disciples ni Jesus. Di ba? 12 yon. Yung 11 na pinuno, yun yung target. At yung lahat ng mga disciples na yon. Now, tinawag niya ang kanyang sarili. Ito, even siya sa kanyang sarili. Siya mismo, tinawag niya ang kanyang sarili na chief of sinners. Why? Because he was a persecutor of all Christians. Remember si Stephen? Kilala niyo ba si Stephen? Sa Bible, sa story ng Bible? Kilala niyo? Sino nakakakilala kay Stephen? Pamilyar? Uy, taas ang kamay. Kung sino may pamilyar. Okay. Si Stephen, di ba may disciples na, lumalaki yung ministry nila. Now, isa siyang taong pinili para maging next generation leader. Sa Acts 6, grabe yung anointing nitong tao na to. No? Sobrang taas ng anointing. Sobrang bold niya na i-share ang gospel. Sa Acts 6, nung nangangaral siya ng mensahe ng ating Panginoon, ng gospel, sa pagtatapos ng kanyang pangangaral, galit na galit yung mga tao. Ito yung mga Hudyo, ito yung mga Greek, yung mga dalubhasa sa batas ng Old Testament. Sila yon. Anong ginawa sa kanya? Pinagbabato siya hanggang sa siya'y mamatay. At sino ang nadoon sa panahon na yon habang binabato? Si Stephen. Sino yung nandoon? Si Paul. Tama? Naroon siya. Hindi nga siya yung bumato. Pero siya yung nagbabantay, no? Siya yung nagbabantay sa mga balabal ng mga taong bumabato kay Stephen para malaya nilang batuhin, para lalong mamatay si Stephen. So, hindi talaga siya mabuting tao, di ba? Tama ba? Now, ano yung pagtawag ng Panginoon? Paul's ministry calling. Paano siya tinawag ng Panginoon? In Acts chapter 9, verse 15, no? Sabi dito, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine
to bear my name before the Gentiles, the kings, and ano po pakilakas? So, ibig sabihin, instrumento siya ng Panginoon para sa mga hari. Gentiles, yung Gentiles, tayo po yun. At ito po, itong mga Israelites. Okay? Tandaan niya po yung tatlo na yan. So, imaginein mo, si God, hindi niya pinipili hindi niya tinitingnan kung ano ang background mo. Sabi niya, chosen instrument of mine. Killer. Kaya kapatid, kung nandito ka ngayon, ano man ang laki ng kasalanan mo, wala yan sa kasalanan ni Paul. Kaya kanyang linisin at kaya kanyang gamitin. Amen po ba? Can I hear an amen? Amen. Let's be excited. Because God gave us a huge chance na mabago buhay natin. Hindi ko kaya mabago buhay natin, but ang Diyos ang kaya mabago sa atin. Amen po ba? Okay, may isang lalaki, ang pangalan si Ananias. Sinabihan siya ng Diyos. Yung binasa natin kanina, kay Ananias po yun sinasabi ng ating Panginoon. Eto, kay Ananias po yan sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, kailangan pong pumunta para kausapin ang lalaking nagngangalang Saulo noong una, bago siya maging Pablo. Pero kailangan mo muna nating malaman, ano ba yung nangyari bago yon yung word na binasa natin at bago ito. Okay? Si Saulo o si Pablo, sa storya, naglalakbay po siya papatungong Damasco. At ang Damasco, habang papunta siya doon, ang pakay lang niya ay para usigin, para parusahan, para patayin, para ipahiya, para batuhin ang mga Kristiyano roon sa Damasco. Yun yung mga disciple. Pero, yan, ipapabilanggo niya, yan, ipapapatay niya, nais niyang lipulin ang buong Kristyanismo, yung itinatag na mga disciples o dinisciple ng ating Panginoong Hesus. Gusto eradicate lahat ng mga Kristiyano. Okay? Pero sa gitna ng kanyang paglalakbay patungong Damascus, nakialam ang Diyos sa kanyang buhay. Jesus is already dead, tama? Nasa langit na siya eh. Ito si Pablo, bit-bit ang utos, lisensyado siyang pumatay. Sino nagbigay ng lisensya sa kanya? Ang mga Roman. Okay? Ganon katindi. Pero ang taong ito na umuusig sa lahat ng mga tanugasunod ni Kristo na dala yung lisensya, yun pala yung tao na pipiliin ng Diyos, nabibigyan ng kapangyarihan ng Diyos para maging saksi na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na buhay. Siya pala ang totoong Diyos. Can I hear an amen? Yun ang kanyang matinding hangarin. Eradicate. Sa paglalakbay niya, mula sa Jerusalem, patungong Damascus, ano nangyari? Sa paglalakbay niya na yon, maaring 5 araw aabutin ng paglalakbay at habang siya'y naglalakbay, ano nangyari sa kanya? Nagpakita sa kanya ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Isang napakaliwanag na silaw ng liwanag na hindi niya makontain yung liwanag na yon. At sa sobrang tindi ng liwanag, siya ay nabulag. At habang naroon siya, may tinig na nagsalita sa kanya. Anong sabi sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At sinabi ni Saulo, sino ko? Panginoon? Okay? So na-realize niya, eto matindi, na-realize niya at that time, na sa buong panahon na paglilingkod niya sa mga Romano, sa mga Hudyo, na dalubhasa sa batas ng Biblia sa Old Testament, akala niya, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit ngayon, nalaman niya na si Jesus pala
na kanyang inuusig, siya pala ang totoong Diyos. Can I hear an amen? Kaya sinabi niya, ano ang dapat kong gawin, Panginoon? At sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Damascus. At magpapadala ako sa iyo ng isang tao doon na magsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. Samantala, may isang lalaki sa Damascus na ang pangalan ay Ananias. Siya yung sinabihan ng Panginoon. At nagpakita sa kanya ang isang anghel. At sinabi, di ba? Nagpakita si God kay Paul. After noon, anghel naman ang kumausap kay Ananias. Anong sabi sa kanya? Kailangan puntahan at kausapin ang taong ito na si Saul. Ito tanong, aware silang lahat na lisensyado si Paul na sila ay patayin. Even si Ananias. So si Ananias, tanong ko sa inyo, kung kayo po si Ananias, papupuntahin ka sa isang taong papatay sa inyo, anong iisipin nyo? Lord, pwede bang iba na lang ang piliin mo, Panginoon? Tama ba? Matatakot ka, killer yun eh. At sila ang pakay eh, tama? Oo, dahil ang tanong, ito, siya po yung umuusig sa amin, Lord eh. Gusto nila kami, Lord, patayin. Kaya marahil, sasabihin na Ananias, Panginoon, pumili na lang kayo ng iba, wag naman ako. Tama po ba? Now, pero sinabi ng Diyos, hindi. Ikaw ang kailangang pumunta. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, Acts 9:15, ano sabi? Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and the kings and the sons of Israel. He revealed to Ananias, no, to tell Paul, I have planned for you. Ang Diyos ang nagsabi kay Ananias kung ano ang plano ng Diyos para kay Apostol Pablo. And this is what you're going to do. No? He says, you are a chosen instrument. I am going to use you as my instrument to do what? To bear my name before Gentiles, before kings, and before the sons of Israel. I want you to take note of these three things. Paul's ministry calling. To bear witness before king, to bear witness to the children of Israel, and to serve as the apostle to the Gentiles. Sumobra yung isa. Okay? So for Paul, this was radical transformation. Amen po ba? Radical transformation from killer to a missionaries. From killer to be a disciple. Acts 9:19-20, sabi niya, now, for several days, he was with the disciples who were at Damascus. And immediately, he began to proclaim Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. Pagkatanggap niya sa Panginoon, talagang he preached, ang init, nagliliyab. Talagang sobrang active sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Nung tinanggap niya ang mensahe ng ating Panginoon, pagtawag sa kanya, at sinabi niya, buong puso akong susunod. Handa akong humayo. Magsisimula na ako kailan? Ngayon. Kaya right there and then, he declared the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of all humanity. Kaya ano nangyari? Sa halip na wasakin niya yung mga simbahan, pinatatag niya, pinalakas niya yung mga simbahan. Naging saksi siya, yung kanya mismong sarili ang naging saksi sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Amen? Nais ba natin na maging ganun din yung mangyari sa atin? Na tayo'y maging saksi ng ating Panginoon? Yan ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin. Nasigurado ko, ito yon. Ito si Paul, siyempre nag-transform, radical transformation yung nangyari sa kanya. Inaasahan niya, kahit sino sa atin minsan pagka tayo sobrang hot, sobrang on fire, no? Inaasahan natin, maybe si Paul, ganun din ang kanya inaasahan.
na sa lahat ng pagbabago ng kanyang buhay, no, magbabago rin ang kanilang puso every time magsasalita siya. Amen po ba? We expect that every time we talk people, we encourage and motivate people, we expect na magbabago rin sila. And sometimes, di ba, we are frustrated kapag hindi natin nakita yung changes na yon. Amen po ba? So kapag narinig nila na kung gaano siya kagaling, kahusay, magaling po talaga siyang magsalita kasi bakit? Teacher yan si Paul. Patungkol kay Jesus, sigurado siyang lahat ng kanyang mga taong makakausap ay parang sa isip niya, mananampalataya lahat. Magkakaroon ng revival sa libu-libong tao at makakakilala kay Kristo hanggang sa huli, hanggang sa buong mundo makakakilala kay Kristo at magkakaroon ng kaligtasan. Amen? Tama ba? Sigurado yun yung iniisip ni Paul, hindi ba? Mayabang si Paul Kaya nga sa yung pinaka-head to kill all Christians Pero yun ba talaga yung nangyari? Yun ba yung nangyari? Tingin nyo. Hindi ganun Dahil sinabi ng Bible, sa verse 23, when many days had elapsed, the Jews plotted together to do away with him. Anong ginawa? Pinagbalakan siya na patayin. Pinagplanuhan. But their plot became known to Saul. Kaya lang, aware si Saul. And they were also watching the gates day and night. Binabantayan siya araw at gabi sa lahat ng pwede niyang daanan. So they might put him to death. And verse 25, and his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a large basket. Anong ginawa sa kanya? Para hindi siya mahuli ng mga sundalong nagbabantay sa kanya gabi at araw. Saan siya nilagay? Sa basket para ihulog at doon para patakasin. So hindi ito yung inaasahan ni Apostol Pablo na pwede mangyari sa kanya. Narito si Saul na nagsasabi, Panginoon, narito ako. Handa akong gawin ano man ang pinapagawa mo at ano man ang nais mo sa akin. Nagsimula siyang mangaral sa Ebanghelyo. Pero ano ang nangyari? Ano yung nangyari sa kanya? Pinagbantaan siya. Ito pa. Gusto siyang patayin, pero pinapatakas lang siya. No? Binaba siya sa basket, nilagay sa basket, ibinaba doon sa likod sa pader para makatakas. Minsan, parang ganito rin ang buhay natin. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Amen? Maaari magkakaroon pa nga ng mga pagsubok, pagtanggi, mga panganib. Ngunit tulad ni Saul o ni Apostol Pablo, kailangan nating manatiling tapat at patuloy na sumunod sa Diyos kahit hindi nangyayari ang ating inaasahan. Amen po ba? Hindi natin ito makikita sa mismong passage na to, yung nangyari na ito. Pero makikita natin yan sa Galatians, sa Kabanata 1, na sinasabi doon, mula roon, ano nangyari sa kanyang pagtakas? Mula roon sa pagtakas na yon, pumunta siya sa disyerto o sa ilang na tinatawag na Arabian. Ang Arabian po na yan, ay katabi po yan ng Jordan. Mas malapit po yan sa Jordan. Hindi po yan sa Saudi Arabia. No? At sa loob ng 3 taon, nandoon siya sa ilang na yun. Wilderness po yun. Ibig sabihin, disyerto po yun. 3 taon siya doon nagtago. Alam niyo, sa panahong iyon, doon nagsimulang mag-minister ang Panginoon kay Apostol Pablo. Doon siya tinuruan, doon siya dinoktrinahan ng ating Panginoon, doon siya in-unlearn, no? Doon siya nag-unlearn. Yung mga dati niyang alam, kasi mahilig yan makipagdebate. So kabisado niya yan, ang Old Testament and laws, lahat ng yon. Physical laws na yon. Yun yung lahat ng pinapakipaglaban niya.
At doon natutunan niya malalim na pagkakaturo sa kanya ng Judaismo, doon inunlearn ng lahat ng ating Panginoon. So inihanda siya ng Panginoon para sa ministeryong kanyang gagawin. Kaya yung lugar na yon, kung tawagin natin ay seminaryo sa disyerto. Okay? Doon siya inubog ng Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng kaalaman, kundi sa pamamagitan ng personal na pagkakilala sa Diyos at pagkahanda sa kanyang calling. No? Minsan sa ating buhay, nasasabak din tayo sa ganon. Sa sobrang hot natin kay Lord. Kung minsan dumadating sa time na nag-burn out tayo because wala yung personal feeding ng ating Lord. Yung mga old style of way of talks natin galing sa tao, hindi galing sa Panginoon na karunungan. 3 taon siyang tinuruan, nag-aral, nag-unlearn para sa mga dating niya natutunan, para handa sa ministeryo. Kaya pagkatapos ng 3 taon, ano iniisip na Apostol Pablo? Parahil! Okay na ako, 3 taon na akong hindi nakikita ng mga tao sa Jerusalem. Maayos na siguro ang lahat. Humupa na siguro ang tensyon, humupa na siguro ang galit nila sa akin. Kaya naisip na ngayon, pupunta na ako sa Jerusalem, magpapakita na ako sa kanila at sasabihin sa kanila kung ano ang sinabi ng Diyos para sa kanila na mensahe. Ikaw ay magiging apostol ng mga hentil, na ikaw ay mangangaral at magpipreach doon sa mga hari, na ikaw ay magtuturo at mangangaral para makalaya ang iyong mga kababayan na mga Israelites. Handa na ako para paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, Lord, sige lang, ano ang gusto mo ipagawa sa akin, gagawin ko. Handa akong humayo. Handa akong gawin ang ipinag-uutos mo, Panginoon. Let's see sa verse 26. When he came to Jerusalem, he was trying to associate with the disciples. Yung mga disciple ni Jesus. Okay? But they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Sinong hindi naniwala sa kanila? Sa kanya? Yung mismong mga disciple ni Jesus. Duda pa. Imagine, 3 taon kang naghintay para lamang sa panahon na makabalik ka at humarap sa mga apostol kasama nila at ipakilala ang iyong sarili. Pero pagdating mo roon, una, papatayin siya ng mga Israelites. Inabangan siya habang nagpe-preach. Ngayon, after 3 years, nadoktrinahan na siya ng Panginoon, papakita sa mga disciples, itong mga disciples mismo nagduda sa kanyang pagkatao. Ano inisip sa kanya? Baka spy lang yan. No? Iniisip pa rin nila na si Paul, sinusubukan mo lang na makapasok sa grupo namin para tiktikan kami at ipahuli sa mga Romano at ipabilanggo kami at patayin kami. Hindi ba nakakapanghina ng loob? Kayo yung nasa sitwasyon, no? Tayo. Hindi ba nakakadismaya? Sobrang nakakadisappoint. Am I right? Amen po ba? So saan ako pupunta? Yung alam mong handa ka na ang gawin ang kalooban ng Diyos, pero ayaw pa rin ng mga leader na mapanatili o mapasali ka doon sa kawan na mga pinili ng Diyos. Anong nangyari? Hindi sila naniwala na si Paul ay isa ng disciple. Pero sa kalaunan, may isang tao na nagngangalang Barnabas ang tumulong kay Paul. Verse 27, But Barnabas took hold of him and brought him to the apostles and described to them how he had seen the Lord on the road, and that he had talked to him, and how at Damascus he had spoken and boldly in the name of Jesus.
naging witness si Barnabas. Isang tao lamang yung nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Amen? So mahalaga ang role ni Barnabas dito. Pero hindi pa rin naging madali ang lahat. Nang dalhin ni Barnabas si Paul sa mga apostol, sa wakas nagkaroon ng kaunting pagtanggap mula sa kanila. Maaring hindi pa lubos ang kanilang pagtanggap sa kanya, pero nagsimula na silang tanggapin si Saul bilang isang tunay na alagad. Kaya naroon siya sa Jerusalem at sinabi, sa talatang ito, sa verse 29, "And he was talking and arguing with the Hellenistic Jews, but they were attempting to put him to death." Ano ginagawa ni Paul? Nakikipagtalo sa mga Hudyo. Kasi ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, siya ang Diyos. Sabi ng mga Hudyo, hindi siya Diyos, tao siya. Okay? And verse 30, "But when the brethren learned of it, they brought him down to Syria and sent him away to Tarsus." Kasi pinagbabanta sa Jerusalem. So pinabiyahe siya ngayon para doon. Itago muna siya doon sa Tarsus. Muli, sinubukan niyang sinimulan ang kanyang ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Pero, ano nangyari? Gusto na naman siyang patayin. Nagtiwala na tong mga unti-unti nagtiwala ni mga totoong disciples, pero nung nagpipreach na siya, papatay na naman siya. Kaya pinadala siya sa Tarsus. Parang sa bawat pagkakataon na nagsisimula na siyang kumilos para sa Diyos, parang malagi pong may mga panibagong pagsubok at hadlang na dumarating upang pigilan siya sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Di ba sa buhay natin may ganun din? Na kapag meron kang magandang ginagawa, sinisimulan mong magbago, pero yung sitwasyong dumarating sa buhay mo, parang ayaw kang pagbaguhin. Amen? Ano nangyari sa kanya? Sa verse 30, "Sent him away to Tarsus." Tarsus is about 300 to 400 kilometers away from Jerusalem. Na parang itong sinasabi ng mga apostol sa kanya, "Salamat, Saul." Parang ganito "Salamat, Saul. Salamat. Kasi pinapahalagahan namin ang alok mong tumulong para sa gawain. Pero Paul, parang nagdudulot ka ng maraming problema sa amin. Nagkakaroon kami ng kaguluhan dahil sa'yo. So sapat na ang persecution na nararanasan namin, kaya ayaw naming madagdagan pa yung problema namin. Kaya bakit hindi ka muna umalis at manahimik?" Parang ganun ang gustong sabihin ng mga disciples. Tama ba? Bumalik ka na muna sa Tarsus. Bumalik ka na muna sa iyong mama at magpahinga ka muna sandali. So si Saul wala siyang magawa, si Paul wala siyang magawa. Doon sa napakalaking vision na ibinigay ng Diyos sa kanya, kundi siya ay sumunod, ipinadala sa Tarsus. So God's purpose didn't happen quite planned. Hindi nangyari ang plano ng Diyos ayon sa ating inaakala, sa napakalaking vision na yon. What happened? Paano hindi nangyari? Paul fled for his life from Damascus. Bakit? Umalis siya sa Jerusalem, sa Damascus, papunta ng Tarsus para sa kanyang buhay sa kaligtasan. And spent 3 years in hiding in Arabia. So yung malaking vision na yon, malaking purpose na yon, hindi agad nangyari. Ano na pa? Paul was rejected by the apostles in Jerusalem. At yung pang-apat, sent home to Tarsus for what? 10 years.
Pinawi siya sa Tarsus sa loob ng 10 taon. Ang tagal. Pero malamang siniisip ni Paul, sige, di bali, okay lang. Maghihintay ako, tatawag naman sila. Pag kailangan na nila ako. Pero alam ninyo, iniisip niya kaya. Darating din sa panahon na tatawagin nila ako, babalik sa Jerusalem. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, nakatabi siya sa telepono. Wala pong tumatawag na mga disciples na kailangan ng kanyang tulong. Pero itong sure ako, dahil sobrang init ni Paul sa Panginoon, habang siya'y nasa Tarsus, I strongly believe na patuloy siyang naglilingkod sa Diyos dahil tapat siya sa kanyang calling sa ating Diyos. Amen? Dahil si Saul ay isang taong talagang nais na magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya tiyak na may ginagawa. Kung babasahin niyo yung istorya ni Paul sa Acts, sobrang nakaka-amaze. Ngunit sa isang paraan, parang inilagay siya sa freezer. Parang isinantabi muna siya. Parang pinapaghintay muna siya at hindi mo na siya ginamit ng para sa mga malalaking gawain na mga nangyayari sa gawain ng Panginoon. Nawalan siya ng pagkakataon makasama at makilahok sa mga malalaking gawain sa ministry. Kaya kung iisipin natin ang kanyang pagkakatawag, ano kaya mararamdaman mo kung ikaw yung nasa ganong kalagayan? How was it going for Paul in fulfilling his purpose? Tingnan natin. He was supposed to bear witness, before kings. Ano nangyari? Click. Wala. Hindi nangyari. He was supposed to bear witness to the people of Israel. Pero sa halip na tanggapin siya, gusto siyang patayin. Doon sa mga hari, ni kwento nga, hindi nabanggit yung pag-preach niya doon sa mga hari. Yun yung purpose niya. Yun yung big vision na binigay ng Diyos sa kanya. At yung pangatlo, he was supposed to serve as the apostle to the Gentiles, pero wala namang mga apostol na tumawag sa kanya para siya gamitin. At para tanungin na, Saul, handa ka na ba? Magsimula ka na ng ministry mo. Halos 15 taon siyang naghintay. Amen? Kapatid, naranasan mo na bang maghintay sa Diyos kung kailan ka sasagutin sa iyong panalangin? I'm sure, each and every one of us, we were praying. Tumagal na ng napakatagal na panahon, but still, up until now, nagpipray ka pa rin. Siguro nga, pinagsawaan mo ng manalangin. Naisip mo na ba na may isang bagay kang inaasahang mangyayari pero hindi nangyari iyon? Yung iyong mga inaasahan? Marahil. Nagkaroon ka ng karamdaman. Hanggang ngayon, Lord, ba't di pa ako magaling? Maybe ang pinagdadaanan mo, you are broken-hearted. Hindi okay relationship mo sa anak mo, hindi okay relationship mo sa asawa mo, hindi okay relationship mo sa kaibigan mo. Those people who are close to you. Or maybe meron kang tinatago dyan pero hindi mo nasasabi. Pero gusto mo nang sabihin na hurt ka lang. Tinatago mo lang yung iyak mo. O baka naman dahil sa sarili mong pagsuway sa Panginoon. Kung bakit ganyan kabigat yung damdamin mo at parang malayo ang relasyon mo sa Diyos. O dahil sa iba pang mga nangyayari sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Nagsimula ka sa iyong buhay bilang isang Kristiyano, may malaking hangarin. Nabagamat, na iniisip mo, gusto mong magamit ka ng Panginoong Diyos, maging saksi ka niya, makita mo yung iyong pamilya na lumalapit sa ating Panginoon, makita mo yung mga tao sa paligid mo,
na lumalapit at kumikilala sa Panginoon. Makita mo yung mga disciples mo na dumadami, lumalago. No? Ngunit hanggang ngayon, parang hindi nangyayari yung pinapanalangin ko, Lord. You know what ang pinakamahirap minsan sa buhay? Yung maghintay. Kasi minsan, yung paghihintay, yung waiting period, doon tayo nakakagawa ng mga bagay na napapangunahan natin ng Panginoon. Marahil 1 buwan nang lumipas, 2, kalahating taon, 1 taon. Kami nga sa aming wife ko, I never stop praying. Para lang magkaroon kami ng maganda at maayos na komunikasyon. It's been 19 years bago kami nagkausap ng malalim na usapan. Saka pa lang sa naniwalang siya ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay ko na lagi kong sinasabi. Ang iniisip niya, bola lang yon. Amen? It's been 19 years. Asawa mo na yan, katabi mo yan. Nagkaroon ka na ng 3 anak, hindi naniniwala. Diba? You know what? The lies of the enemy. Kaya kapatid ko, meron ka pinapanalangin doon para sa asawa mo, para sa mga tao na gusto mong mailapit sa Diyos. Huwag kang magsawa. Huwag kang magsawa. Amen? Ang ilan sa atin dito, matagal nang mananampalataya, ilang taon na. Ngunit hindi pa rin nyo nakikita ang katuparan ng pinaniniwalaan ninyong nais ng Diyos na gawin ninyo mula pa noong simula. Kapatid, di ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Marami tayo. Dumaan kay Pablo, mahigit 15 taon na naghahanda bago niya lubusang makita ang katuparan ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang hindi mo alam, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Can I hear an amen? Maaaring sa mga sitwasyong pinagdadaanan mo, iniisip mo na parang wala nangyayari. Pero maaaring may mga bagay na ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita at hindi mo pa nauunawaan. Tama po ba? Maaaring inihahanda ka niya at kasabay nito, inihahanda na rin niya ang mga mangyayari o yung mga taong kailanganin mo upang matupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Tama? Kaya huwag kang susuko dahil lamang sa tagal ng paghihintay. Amen? God is not done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Dahil minsan, hindi natin nakikita ang buong larawan, pero nakikita ng Diyos ang future natin. So habang naghihintay tayo, naghahanda na ang Diyos. Habang tayo ay dumadaan sa proseso, hinuhubog na tayo ng Diyos. At sa tamang panahon, ipapakita niya kung bakit niya kinakailangan nating pagdaanan ang lahat ng mga iyon. Amen? Kaya kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay ngayon, tandaan mo ito. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Meron siyang inihahanda sa iyo. Okay? May ginagawa siya. Dahil may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Are you excited? Oh, there are some lessons na gusto ituro ng Diyos sa atin. Number 1, God has a purpose for your life. Huwag natin hayaang lumipas ang purpose ng Diyos sa buhay natin na hindi na nalalaman. Hindi natin nalalaman. Ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin? Gusto niyang maabot ang lahat sa pamamagitan ng gospel. Sa pagtuturo ng gospel sa atin, tinuturuan tayo ng Diyos. Yan ang confirmation ng ating buhay. At hindi lang ito mangyayari sa paraang inaakala natin.
mangyayari yan sa paraan at plano ng Diyos para sa atin. Amen? Second lesson, God doesn't always tells us how or when it will be fulfilled. Maaring may naiisip tayong tiyak at paraan paano tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa ating buhay. Ngunit, maaring hindi ito maging katulad ng ating inaasahan. When He reveals the process, step by step. No? Doon pa lang. Sa pangatlo, God just tells us to trust and obey today. Hindi sinabi ng Diyos, nasasabihin ko sa iyo kung anong mangyayari sa loob ng 30 taon. Sa halip, ang sinasabi niya, ito ang dapat mong gawin ngayon. At kapag ginawa mo na iyon, i-reveal niya sa iyo ang susunod na dapat mong gawin. At kapag natapos mo na iyon, He will reveal to you another step na gagawin. And the next step at sa mga susunod pang mga steps. Life is a process. Amen? Hindi niya kailangan ipakita sa atin ang buong plano. Ang kailangan lamang natin gawin ay ang magtiwala at maging tapat sa mga hakbang na ipinapagawa niya sa atin. Amen? Can I hear an amen? Maraming mangyayari sa buhay natin na gagamitin tayo ng Diyos. Huhubugin tayo. Papandayin tayo ng ating Panginoon, yung ating karakter. Maaring napakahirap na mga proseso na yon. Sa simula, ngunit sa huli, magiging pagpapala ang lahat ng ito sa atin. Ang kailangan lang natin sumunod sa ating Panginoon. Marahil hindi pa tayo handang tanggapin ang lahat ng iyon nang sabay-sabay. So for each and every one of us, mga kapatid, we need to be willing to take one step at a time in obedience to God. Amen? So what is God's calling you to do? In obedience today, maybe to reach out your neighbors. Maybe marahil, tinatawag kanyang maging pinakamahusay sa iyong trabaho. Bakit? Para makita ng mga tao sa pamamagitan ng iyong buhay kung ano ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen? Maaaring may isang bagay na talagang ipinapagawa sa iyo ang Diyos ayon sa kanyang layunin. Marahil, isang misyon na hindi mo kailanman iniisip o inaakala na magagawa mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yon. Pero kailangan mong sumunod. Kailangan nating gawin kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Ngayon, sumunod ka. Ngayon, gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kailan? Ngayon. Amen po ba? Are we all blessed? So what happened? Hindi sumuko si Paul after that. After all those long years of waiting, he fulfilled his purpose. Mangaral at kausapin ng mga kings, mangaral sa lahat ng mga Israelites, at maging apostol ng mga Gentiles. Tayo po'y tumayo at tayo madalangin. I don't know ano yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid, but the Lord is very clear when He gives His message to us. God loves us so much. Hindi nais ng Diyos na mapahamak tayo. Whatever compromising things in our life, when God reveals to you that, hindi tama yan, wag mong gawin ang bagay na hindi mo pa dapat gawin. Anak, wag mong ipagpatuloy na gawin ang isang bagay na alam mong pwedeng mapahamak sa'yo in the future. We should be listen to God. Let's pray. Ama,
Maraming salamat po sa pribilehiyong ipinagkaloob ninyo sa amin na maging bahagi ng iyong plano upang maabot ang lahat ng tao sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol sa iyo aming Panginoong Jesucristo. Ama, napagtanto po namin, na-realize po namin na maaari niyo pong piliin kung sino man, katulad ni Apostol Pablo. Maari kung titingnan po at iisipin, mas malala po ang kanyang kasalanan kaysa aming kasalanan. Ngunit kami po, Panginoon, ang inyong pinili upang maging bahagi ng iyong dakilang gawain na ito. Kaya Panginoon, dalangin po namin, tulungan niyo po kaming buksan ang aming mga puso. Ngayong oras na ito, Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, na buksan yung puso namin, yung isip namin, upang kumilos ka na malaya sa buhay namin, Panginoon. Kapatid, if you are attending this service for the first, second time, maybe matagal ka na uma-attend dito sa church, pero yung purpose ng buhay mo parang hindi shady in your life. But right now, God really wants to confirm that you are His son, that you are His chosen person to be with Him. Lalo na kung meron kang mga ipinapanalangin sa iyong buhay, na mahal mo sa buhay na gusto mong mailapit sa Diyos. The Lord wants to give you the spirit of boldness and confidence. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na ipahayag ang Diyos sa kanyang buhay. Huwag kang matakot na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos na taglay mo ngayon. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng enemy, sinasabi sa iyo na nakakahiya. Baka ako i-reject. Baka ako ipahiya. Baka magalit. Baka lahat ng baka na yan, ipagtiwala mo sa Diyos. Because part of the process that God really wants to deliver you from emotions, from thoughts na nakakahiya ang isang bagay. Walang bagay na nakakahiyang gawin para sa kapangalan ng ating Panginoon. And if you're here right now, praying for something for God na gusto mo ma-deliver ka, may takot ka na ma-reject, takot ka na mapahiya, nagdududa ka na bakit hindi ka pa pinapagaling ng Panginoon. Right now, Panginoon, nandito ang mga anak mo. Alam mo kung ano yung kanyang iniisip at sinasabi nila sa iyo ngayon. Alam mo kung anong bigat at dalangin na dinataas nila sa iyo ngayon. Lord, I pray right now that you listen to them and you deliver them in Jesus' name. That today, you will allow them to experience your presence. Na ipapaalala mo sa kanila at ipaparamdam mo, i-confirm mo sa kanila that you are our God who delivered us from all our sins. Na lahat ng nagiging uri ng kasalanan magpapasama sa amin, Lord, niligtas mo na kami. At narito kami ngayon, nakikinig na iyong mga salita. Pinapatawad mo kami, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa iyo, Lord. Humihingi kami ng paglilinis mo, Panginoon. Maging ang mga nanonood sa online, Lord, hipuin mo sila at abutin mo sila ngayon. At palayain sa lahat ng mga bondages, Lord, O God. Kapatid, say this. If you're here, hindi mo alam kung ikaw ay ligtas pagkatapos ng buhay sa mundong to, sabihin mo itong panalangin na ito. It's very quick prayer, but say it with strong conviction coming from your heart. Say it and declare mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil ikaw po ay namatay para sa akin. Ina-acknowledge ko, Panginoon, makasalanan ako.
Ngunit salamat sa iyo dahil naunawaan ko ngayong oras na ito na ikaw ay Diyos at Panginoon ng aking buhay. Na kung paano mo binago ang buhay ni Paul, ganun din mo ako baguhin. Na kung paano mo pinagaling ang lahat ng may sakit noon, ngayon, ganun mo rin ako pagalingin. Na kung paano mo pinalaya ang lahat ng tao sa lahat ng kanilang bandages noon, sa mga curse, sa mga sama ng loob, sa galit, sa poot, sa pagdududa, sa mababang pagtingin sa sarili, sa walang pagtiwala sa sarili, sa low self-esteem and lack of confidence. Lord, you deliver them. And Lord, right now, I receive blessing coming from you that I am now delivered from all those things na nagpapahirap sa aking buhay. Thank you, Lord Jesus. At mula ngayon, ang pangalan ko ay tala mo po sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng mga kapatid namin na nandito, Lord, you know their heart. You know their burdens, Lord. And thank you that each and everyone has been delivered right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.